Diyan na ngayon naipasa yung mga kapatid. Kaya pagdating ng New Testament, nag-iba ang takbo. Amen. Pero lahat sila nag-mature. In fact, lahat sila pinatay. Except for one, si John. Pero lahat po sila pinatay. Kasi nakaprophesy na yun. Kung ano nangyayari sa inyong Panginoon, mangyayari sa inyo. So, in-exempted muna si John kasi hindi siya namatay dahil sa kanya ibinigay ang pahayag, ang revelation ng future. O sa matay na rin si John. At pagkamatay ni John, doon na nagkaloko-loko ang Christianity. Actually, i-discuss ko rin sa mga susunod. Yun kung bakit hinaharapan ng karanasan. At yung binasa natin, pinatawad si Abraham, hindi dahil sa gawa. Kasi wala naman siyang ginagawa pa eh. Pananalig ang ginamit niya. At yung pananalig na yun, for 25 years, maniwala ko hindi basta-basta yan. For 25 years niyang pinanaligan na siya ay magkakaanak. Ilang years ka nanalig na lalabas yung dalawa niya? Kaya nga ba nag-isawa, 30 ka na, ano? 31. O, 31 na. May mo pananalig na yun. Eh kasi, nung panahon ni Sister Rika, panahon namin, sako pa yun. 16 lang, ay hindi. Panahon nyo pa na po. Nung panahon nyo, 12, 14, 13, ilang taon nag-asawa si Ina? Para 16 lang, ano? O, ganyan po nung araw eh. Oo. Ilang taon po kayo nag-asawa? 32. Nati-exemption kayo? Hindi kasi nung araw, ganun po. Di ba? Tapos mag-aanak sila ng labi. Dalawa. May 18 pa. Ano naman? Eh kasi nga bata pa siya. Talagang kaya nilang gawin. Ganun nung araw. O ilang taon mo lang binuno yan? 3. Ilang taon na ba ngayon? 37. 6 years halimbawa. Pero si Abraham binuno niya 25 years. Tapos baog pa si Sarah. Akala nyo, di ko siya. Kahit wala naman isang asawa ko, nananalig pa rin ako. Masigit. Pastor naman, masigit ka pa kay Abraham. Oo, eh di si Sarah may ano pa eh. Ito po in-opera ko, yung nakita ko, wala. At tama naman. Dumating naman si Batchoy, yung Batchoy namin, si Angeline. Sabi ko, ay talaga naman. Tapos nung wala si Angeline, hindi na ako nagreklamo. May 15 years kayo sa wala. Karanasan nagpapatibay sa akin. Kaya kung naka 25 years ka na pataas, matindi ka na. Amen? Matindi ka na. Hindi ka na basta-basta pwede. Mali-malitin yung kala ng iba ganun lang. Tapos kung makausap pa sa libutan, akala mo hawak nila yung buhay nila. Hindi po nga sila nagsisimula ng isang taon eh. Hindi pwede yun mga. At ito naman ang warning. Hindi mo rin pwedeng gamitin ang karanasan natin sa pagbabalaki. Ay, iba naman kasi gano'n, nagyamang yun. Ako, 30 na, 40 na, sa pananampalataya. Hindi mo. Wag po, walang kinalaman yun sa kanila. May kinalaman yun sa bawat isa sa atin. Sister Piling, isa sa ilang taon na Sister Piling? Ilang taon na sa pananampalataya? 50 pa yata kayo No. Buhay pa sila, Brother Elmo, Bicuro, buhay pa noon. Sino yung namatay na? Sister Janet, yung mga ganon. Buhay pa yun noon. Buhay pa namin yung mga araw. Maliliit pa. Yung iba, di kaya ka pinanganak. Sila wala pa yung mga araw. Umangat na umangat. Amen ba mga kapatid? Ngayon, nasusunod sa atin yan sila uto. Ayan na. Yan sila uto. Maaaring hindi na natin sila abutan, pero dapat abutan. Ang tansya ko sa atin, pag tayo lang ay maayos naman, 120, baka abutin natin yan. Amen? Kung daming ayudang na abutin din. Ayuda, pastor, change na nga, wala pa kami natatanggap. Yun lang. Pero hindi lang malaga.
Basta ko na yung buhay mo ngayon, diretso ka na. Hindi mo. Diretso na, ingat na. Kaya ngayon, kahit anong pagsubok ang gawin sa'yo, masakit pa, pero kaya na. Kasi wala na marami ka lang naranasan At doon mo lang masasabi ang tunay na sinabi patungkol kay Abraham, hindi matapang si Abraham, hindi siya mayaman, nanalig si Abraham. You cannot justify yung pananalig kung wala kang sapat na karanasan sa Panginoong Diyos. Natutuwa ko sa inyo ngayon, marunong na kayo kumawit. Marunong mag-exhort. Patay, maawit yan. Ang kakapalan ng mukha niyo, Pastor, hindi naman sa ganun. Ibig sabihin, matatag na yan Nagtitiwala na ako. Amen. Kaya na yan. At isang araw, kapag kayo ay kinuha ng Panginoon, hindi dahil mamamatay kayo, kukunin kayo naman, ay assign kayo sa ito, maging matatag kayo. Kasi marami pa tayong gagawin sa Panginoong Diyos. Amen. Ang kinakausap ko ngayon ay puro na kayo mature. Wala na rito baguhan. Amen. At ang naisip ko, sabi ko, parang magsisimula naman uli kami sa mga bagong mananampalataya. Okay lang. Kasi bago natin iwan ang lugar na ito, kung di po magbabalik ang Panginoon, sila naman ang kasunod. Pero ang unang guarantee natin, yung mga anak natin, yan ang tinitignan. No? Yung mga apo natin, yan ang tinitignan. Na sana sila ay lumaki ng nangayon at maranasan din nilang kabutihan ng Panginoong Diyos. Meron tayong kalaban ngayon, di ba? Technology, yung AI natin, artificial intelligence. Medyo Pag nakita niyo mukha ko sa video, hindi po ako yun, ha? Kung si Pastor, hindi na po. Lahat talaga yung ginagaya. Amen. Ang karanasan ang hindi pwedeng gayahin ng technology na yung mga kapatid. Kasi ang mabigat sa technology, ako na may technology man, ang technology halos araw-araw nagbabago po. Nagbabago po yun. Kala mo, advance yan, di ba yan? Mayroon pang darating yan. So wala, natatabunan lang na, natatabunan. Ang pananampalataya ang nakita kong consistent, hindi siya nagbabago. Amen. At kahit anong pagsubok, mga kapatid, nalalampasan natin yan, naayos natin yan. Let's go back dito, mga kapatid. Yun lang. Sabi dito, mga kapatid, verse 16, kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging kaloob sa lahi ni Abraham. Siyang kaloob. Now, ito makinig kayo mabuti. Pag magbabasa kayo ng Old Testament, hindi po tayo ito. Hindi po tayo ito. Ito ay panganay natin sila. Sila ang naging halimbawa ng karanasan sa pagiging Diyos. Mag-ingat tayo sa pagkukot ng mga verses pagdating sa Old Testament. Sabi ng isa, ang sabi sa Joshua 1:9. Nakikita mo nang kinakausap ni si Joshua. Itutulad mo sa saan sinabi sa Joshua 1:9. Dili-diliin mo ang, di ba, kasulatan, araw at gabi upang lahat ng gagawin magtatapag. Aangkinin mo? Pa, si Joshua ka ba? Kunin mo yung experience yan, yung karanasan at tingnan mo kung paano mo ito mapapakinabangan. Huwag kang kuha ng memory verses. Ganun po ang pagbabasa nito. Hindi ito para sa iyo. Pero ito ay tulong para makita mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa bayang pinili niya. Sa bandang uli, doon mo mag-realize na yung Old Testament, bahagi ka pala. Dito ka lang sa future. Nauna sila. Kaya sinabi doon sa bandang uli, wala nang pagkakaiba ang tuli sa tituli. Ibig sabihin, wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa tulad nating mga hindi. Alam nyo, dito ko tatapusin bakit maraming kultong religion. Inangkin nila yung Old Testament. Pati ang Sabat, kaya may nagkaroon ng Sabat. Ganun po talagang arrangement ng araw. Yun yung pagkakaayos. Pero nagbabago po yun nung dumating ang Panginoon sa Kristo. Hindi para baliwalain yung kunting imperfect. Dagdagan, kumplituhin. Dati noon ang pahinga nila Sabado lang. Ngayon hindi, ang pahinga natin araw-araw na. Kung hindi nyo naranasan niya, may problema pa rin kayo. Araw-araw na ang
pagdating ng araw ng pahinga, ng gabi na, mararamdaman mo na yung pahinga. Ng pagod. Diba? Mawawala na yun kasi meron ka ng pananalig. Ay hindi, pag ang ngayon matutulog ka, hindi ka na nakatulog, uri ka ng uri, may problema ka. Kung di nyo pa nararanasan, hintay nyo mararanasan din po. Nagsasalita ako kasi nararanasan namin yan. Nagsimula kami walang pera, walang ano, hanggang ngayon ganun, wala pa rin kami pera, pero ganun pa rin. Kaya mga anak ng Diyos parang hindi tumatanda eh. May nagtanong sa ilang taon na po kayo, 63. Nagulat sa akin, bakit ganun? Parang hindi po kayo 63. Ano, 75. Eh, nabugi nga lang ipin. Ang dami kong pagsubok, nagpagawa ko ng posisyon, nagpagawa ko talaga, ang laki ng dinahin ko. Hindi ko masya. Sabi niya, ano gagawin mo? Hindi ako. I-retouch ko yung ginawa. Hindi na gagawin. Inaayos-ayos ko. Marunong pa pala niya. Hindi. Napilitan lang ako dahil wala na akong pambili, wala na akong pambayad, napakala. Sabi ko, tinan mo. Minsan, naisip ko, mabuti pa yung dati. Diba? Bungi nga lang tingnan. Kasi yung bago. Hindi mo naman magamit. Kaya sabi, karanasan ko po yan. Amen. Kahit matagal ka na sa pananampalataya, tinuturuan ka pa rin ng Panginoong Diyos. At wala po kayo pang dalangin, kundi katulad ni Abraham, sa pananalig niya, tinuruan siya ng Panginoon. At ang unang turo sa kanya, 25 years. Grabe naman. 25 years. Magkakana ka. Ang hirap isipin, ano? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, tutulala po si Abraham, papatayan si Abraham, hindi mo kayang gawin mo. Kasi kanya-kanyang diling tayo sa Panginoon Diyos. Gawin mo yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon, magtatagumpay ka. Anyway, lahat ng glory naman ay para sa ating Panginoong Diyos. Amen? Magpalain kayo ng Panginoon. Marami pa tayong mararanasan, marami pa pagagawa sa atin. Pero, kapag nagpamature ka na, ano ang tanong ko, Sister Rica, dahil teacher ka, bata ka pa, 37. Ano ba in-expect mo pag tanda mo? Ha? Hanggang kailan ba ang ano na yun? 60 ba? 60 pwede na. 60. Sa palagay mo. Pag nag-65 ka na, so Mario, si Pastor, bakit ako yung tinatanong mo? Gano'n na kalaki yan? Ilan taon na ngayon? Kasi 25 years? At yan ano siya? 25 years old na rin siya, no? Ano pag nag-retire ka, 25 na yan. Diba? Anong gusto mong ma-experience kay Kai? Yung pagtakay. Ma! Pakilala ka siya si ano? Yung magiging manugang niyo ba? Dahil 65 ka na, okay na yan ang pagkakapo. Pero subukan mo 16 years old yan, kumataw, Mama! Girlfriend ko, nabuntis ko. Iba na ba experience yun? Pero, now you have a choice. Kasi palalakihin mo ang anak mo ng maayos, hindi niya gagawin yun. Yes. Yan ang pagkakaiba. sa amin, hindi ko lang masabi na, sinisisi yung mga anak niya ganyan. Ay, 10% na lang, pagkagising pa lang natin, murahan na ng murahan yung mga bata sa kami namin. Upo talaga lang po. Kagabi nga, munti ko nang labasin eh, dahil masakit ang sa tenga eh. Gabi na, alas 10 na, bumurahan pa. Ang ibig sabihin yung salita nila, puro may mura na. Nakakontrol lang yun. Eh, bakit nagmumurahan? Wala. Sino may kasalanan? Hindi ko po sinisisi ang mga bata at sinisisi ko yung mga magulang. Kaya ko nasabi, mga magulang na, di man lang sawayin yung mga ano. Yung pala, nagmumura din yung magulang. Tapos yung lolo, nagmumura din. Ang saya-saya, di ba mga kapatid? Ayun na, balik ako sa tanong, ano na-expect mo? Ano sabi ng gobyerno pag 60 to 65? So, natanongin ko. Ha? Retire. Ano na-expect mo pag na-retire? Ha? Pahinga. Gusto mo na ba? O, straight. Pahinga na. O. Tapos? Pension. Tama. Tapos? Benefits. Tapos? Wala tayo. Maganda yan. Haba na listahan.
Kabuti lang pala. Ano ba? Yan, Sister Mistake. Puto. Ayun na, may pinapakarang pagkawatok sinawa na. Mami! Girlfriend ko. May girlfriend ka na ba, bro? Susi ba ka? Ano? Ang inaantay, benefits. Ngayon, yun yung sa gobyerno. Sa palagay niyo sa Panginoong Diyos, pag tumatanda, dapat ganyan din ang iniisip mo. Ay, ang tagal ko na sa Panginoon. It's time to reap the benefits. Kaya lahat ng mga tumanda sa Panginoon, pagmasdan ninyo ang Bible, mga kapatid. Pagmasdan ninyo. Sabi dito sa Biblia, wala nang yayaman pa kay Abraham ng angel. Nagkagulo pa nga silang dalawa ng pamangkin. Dahil nagkagulo na sila, sumobra, nagaway-away na yung mga nag-aalaga. Hindi mas sila nag-away-nag-aalaga, kaya sila nag-iwalay. Pero sa dami nun, we expect the promises of God, mga kapatid. Tandaan niya, kami naranasan na namin ngayon yan. No? Gumagaan ang buhay, wala ka namang ginagawa, kagam yan. Ang health mo, gumaganda. Yan lahat yan dahil siya sa Panginoon Diyos. Yung benefits, gobyerno, minsan nagluloko, pero sa Panginoon Diyos, hindi kayo pababayan. Sabi ng pag-iiwan ko ito, hindi kayo iiwan, hindi pababayan. Tayo natin tumayo na. Stop. Purihin ang Panginoon. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Pag nagbasa ulit kayo sa Old Testament, kahit hanggang New Testament, sa New Testament kasi puro sacrifices, pero kung nagbasa kayo sa Old Testament, makikita nyo ang lahat doon ay pinagpala ng Panginoon Diyos. Pero hindi basta-basta, makita nyo, sabi, ang haling ito ay nag-serve for 25 years or 30 years, puro gano'n. Wala pong instant. Sa noodles lang po yung instant, tsaka sa kape. Pagdating sa kanya, bayaan nyo, maranasan ninyo ang kabutihan ng Diyos. Makikita nyo, mga kapatid, na umakaw yan. Tayo manalangin ng ilang Diyos, maraming salamat sa mensahe ng aming karanasan, sa mensahe ng aming mga inaasahan. Lord, maraming salamat sa matagal na panahon na kasama ka namin. At ngayon, nagbubukas ang aming puso't isip na tanggapin ang biyaya at bubuhat sa iyo. Muli, nagpapasalamat kami pagkat inalay mo na ang iyong buhay sa krus. Namatay ka, halos 2,000 taon na ang nakalipas. Ngunit sa panahon namin, salamat sa pagkat umabot sa amin ang biyaya ng iyong kamatayan at muling